What's up guys? Dashi Vinci here for today's vlog. Meron lang tayong i-unbox na bagong helmet. Yes guys, may unbox na tayo ng helmet. Naghanap kasi talaga ako ng adventure type na helmet para sa partner ng aking Honda CB150X. Meron ako na stumble sa Shopee na store. Sa totoo lang, hesitant akong bumili kasi parang new store lang siya, 0 rating, ganyan, wala pa mga reviews or what. Pero napaka-tempting kasi ng presyo nung binibenta niyang helmet. China brand yata to as far as I know. Pero mas kilala to sa Malaysia, sa US, and so on and so forth. Dito sa Pilipinas, parang wala pa yata. Wala ako nakikita ng ganitong klaseng helmet. Sa tagal ko nagmumotor, ngayon lang ako nakita ng ganitong helmet. At the same time, ngayon ko lang din matatry yung ganitong klaseng brand ng helmet. But without further ado guys, ito, pakita ko sa inyo yung box. Ayan, ito yung box na galing China. Actually, matagal ko lang in-order to. 1 week nang nakakalipas. Ngayon lang na-deliver kasi dahil sa bagyong Christine. Ang brand nga pala nito is Nenki. And ngayon ko lang din siya mabubuksan tsaka malalaman kung legit ba na helmet talaga tong nabili natin. This, meron tayong documentation na i-unbox natin to, naka-sealed pa. Kung mayroon ba talagang laman na helmet to. Kasi tulad nga na nasabi ko, mahalin natin, baka scammer siya or what. Ano na ngayon, maraming malabas na scam na helmet or na store. Hoping legit itong brand na to. Okay. Wala siyang official na box. Parang ito na yung pinaka-box niya. Meron siya agad foam. So far, legit naman na helmet, no? Pero tingnan pa na natin kung kamusta siya or ano tsura niya. Meron siya freebie na gloves. Then, ito yung mismong helmet, guys. Kung helmet naman talaga yata. So, yun. Wala siyang box. Ito yung mismong box niya. Unlike sa ibang brand, di ba, may mga official na box. Ito yung helmet. Eh, mukhang legit naman na helmet, no? Nenki brand, tapos K11. K11 na model. Puro, ano kasi, Chinese. Yung mga nakalagay dito, kaya hindi ko mababasa. With helmet bag. Wow! So far, so good. Nice. Based sa specifications sa store, this is a fiberglass type na helmet. Tapos ECE rated din siya. Tapos yung paddings niya makapal din. Pero hindi lang natin sure kung tatagal ba talaga. Quick release, buckle. Tapos yung fiberglass shell. Ayan. Dual visor na helmet. Ito yung switch. Katigasan lang. Tigas. Size XL. So tara, sukat natin. Sakto lang yung XL. Ayan. Pero hanggang sa ulo. Hanggang niya sa ulo. Kasi fiberglass shell nga siya. And yung taas ng visor is talagang hanggang dito lang. Natatanggal din pala to. Secured naman. Hindi rin siya magalaw sa ulo ko. Kahit na size XL. Adventure type. Pero maganda sana kung naka-tinted na visor, no? Ayan. Fit naman, tas walang pressure point. Ako na-feel after ng fitment check na yon. So, ano ba kaibahan ng fiberglass shell sa iba pang klaseng type ng shell ng mga helmet, no? Usually kasi may tatlong klase ng type ng shell ng helmet. Merong ABS plastic, carbon fiber, and meron din fiberglass. Si ABS plastic, yan yung usual na material na ginagamit sa mga budget meal pero may quality na helmet. For example, mahalin tulad ko yung mga ABS plastic sa mga common motorcycle helmets na nabibili ngayon. And syempre, meron din yung carbon fiber na from the name itself, carbon fiber yung material, which is mas matibay siya compare sa ABS plastic at mas magaan. Fiberglass naman, ito yung parang nasa middle siya ng carbon fiber and ABS plastic. Kumbaga yung material niya matibay din, pero at the same time, magaan din siya kung tutuusin compare sa ABS plastic, and halos kasing gaan niya na rin ang carbon fiber. Kaya for adventure helmet, in my opinion, much better sa akin na fiberglass shell para pagdating sa mga long rides, habang ginagamit yung motorcycle, etc. etc. magaan siya sa ulo. Kasi nga, ang material niya is fiberglass shell. Yan yung isa sa mga reason kung bakit ito rin yung binili ko na helmet, kasi nga yung kanyang shell is fiberglass.
Mas magaan siya compared sa mga ABS plastic. Ang concern ko lang ngayon is yung dual visor niya o yung inner visor niya. May katigasan siyang i-operate. Tapos hanggang dyan lang yung binababa. So, kung pipilitin mo naman ganyan. Ngayon, pag ibabalik, tigas. So, yun. Brand new, may issue agad. Baka kailangan i-break in neto. Ayan, medyo mabalik na siya. Or hindi normal yung ganitong klaseng function ng switch ng inner visor. Kasi dapat smooth yan. So, ayan guys. Ito yung bago nating helmet na gagamitin partner ng aking CB150X. Odin nga pala pangalan nito sa Shopee, no? K11 Odin. Tapos, so far, okay naman yung paddings. Okay din naman yung price kung tutuusin. Nabili ko to ng 3.5 pero ngayon parang nasa 6,000 na yata. Be aware na lang din na I'm not sure kung lahat ba ng helmet nila is ganito katigas yung inner visor, no? I'm not sure why. Siguro dahil dito sa rubber paddings na to. Ang tumatama siya eh. Oo, tumatama siya, yun, no? Ayan, yan yung part na tumatama sa inner visor. Ayan. Op. Kaya siya matigas. Tapos ibabalik mo, parang maano pa rin siya. Hindi ko alam kung may solusyon dyan. Kung gagamitin ko yung inner visor neto, imamano-mano ko na lang. Like for example, nakasuot tayo. Nakasuot sa akin, imamano-mano ko na lang siya dito sa taas. Diba? Ayan, ganyan. Pero yun ang gusto ko, yun nga, hanggang sa ulo. Tapos wala siyang pressure point. Solid din. Para sa presyon 3.5, di na rin masama. Usually kasi sa mga helmet ko, nasa large lang ako. Pero with this helmet, iba yung sukat niya. Is nag plus 1 ako. Kaya XL ngayon to. Okay din naman. Ngayon, masusubukan natin ito. Panagrade tayo kung kamusta yung wind noise, kung kamusta yung paddings, and so on and so forth. 4 to 6 more days later. So ito na pala guys, gamit na natin dual sport helmet. Session ako, mabibrate ang ating front camera. By the way, kung mapapansin nyo, naka-tinted visor na rin pala siya, na color silver. Separate ko itong binili, 1K din yung ganitong klaseng tinted lens. Hindi siya yung sobrang dilim, unlike sa mga nagagamit ko dati na tinted visor. Madilim siya kahit natirik ang araw. 2 oras ko na rin siyang suot. Wala naman ako nararamdaman na parang pressure point. Hindi naman siya masakit sa ulo. Comfortable yung ulo ko. Kahit yung tenga ko na hindi naiipit. Magaan din siya sa ulo kasi nga fiberglass helmet. Sa wind noise naman, may kalakasan siya. Pero hindi naman yung to the point na parang nakakairita na. May maririnig kang hangin. Pero mas malakas pa rin yung tunog ng muffler ko. Or kapag naka-intercom kayo, di rin ganun kalaking factor. Kumbaga, gustuhan ko rin yung kanyang visor. Kasi kung makikita nyo, di ba parang may kahabaan siya. Pero kapag suit mo na yung helmet, hindi mo siya makikita habang suit mo yung helmet. May nagamit na ako dati na helmet na mahaba yung visor. Parang sometimes nakakairita siya. Pero ito hindi. Halos hindi ko siya makita sa field of view ko. And speaking of field of view, ito yung mga nagustuhan ko sa mga adventure helmet, sa mga dual sport helmet, yung malaking field of view niya. Ayan, kung makikita nyo, diba? Ganito kalaki yung field of view ko. Ayan, no? Sobrang laki, sobrang lawak. For me, malaking factor yun. Kasi kapag yung mga street helmets ang ginagamit ko, kung ano lang yung alignment ng mata ko, hanggang dun lang nakikita ko. Whereas ngayon, kita ko yung taas, kita ko yung baba, kita ko yung dalawang gilid. And then syempre yung hangin. May mga times na kapag malakas ang hangin, especially kapag naka dual sport helmet ka, tinatangay din yung ulo mo. Kasi nga yung wind drag is parang nahahatak netong visor. So far dito sa helmet, hindi ko pa naman narinasan yun. Sinubukan ko magpatakbo ng mga 80-90 kph kanina. Yun, stable pa rin naman yung helmet ko. Hindi naman siya parang gumaganon ako, parang ganon. And lastly siguro guys, yung ventilation netong helmet. So far, hindi naman siya mainginit sa ulo. Pero hindi naman din ganun kalaking factor para sa akin yun. Kasi kung naiinitan ako, pwede ko naman iangat to konti, di ba? Ayan, may hangin ang papasok. Pero kanina pa ako nakasara na ganyan. Wala naman ako nafe-feel na parang mainit sa ulo, nakakairita, ganyan. So ayan, yun naman sasabi ko sa NNK helmet. Forma kung tutusin, and di ba, forma naman. Bang for the back, for its price na 3.5, tapos fiberglass shell. Pero syempre, hindi pa natin malalaman yung pinaka-quality nito. Siguro katagalan, doon ko masasabi kung kamusta talaga siya in terms of long ride purposes, kung kamusta yung quality niya, specifically yung paddings. Pero so far, ayan, comfortable naman siya sa ulo. Masarap din siya sa ulo. Magaan din siya sa ulo. So ayan, yan yung masasabi ko sa NNK K11 Dual Sport Helmet Fiberglass Shell. Lilinawin ko lang, hindi sponsored tong helmet na to. Binili ko to ng sarili kong pera. Ang purpose ng vlog ko is para mabigyan kayo ng idea. Interested din kayong bumili ng ganitong klaseng helmet.
So yan, dito ka na natatapos na ng vlog. Maraming salamat sa pag-note, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat sa pag-comment. You all know the drill. Ride safe. Peace out.